Good morning po sa lahat. Ay, salamat. May tao pala. Sige po. Salamat sa napakagandang awitin. You are God alone. And then, Waymaker, Miracle Worker. Tayo po tayo lahat. Buksan po natin ating mga Bible. Diyan po sa 1 King chapter 3 verse 3 to 5. Kaya may PowerPoint yata ko na na-send. Iwan ko lang kung naasikaso. Ayan, nandiyan pala. Okay. Sabi po dito, mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit, nag-aalay din siya ng handog at nagsunog ng insinso sa mga altar sa burol. Verse 4, minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog, sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daang-daang handog na sinusunog. Nakapag-aalay na siya roon ng daang-daang handog na sinusunog. Verse 5, kinagabihan, samantalang siya naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Minsan pa po tayong dumulog sa Panginoon sa umagang ito. Hingi po tayo patnubay, gabay ng banal na Espiritu Santo sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord God. We glorify your name. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ko kaming lumalapit sa iyo, nagpakumbaba sa aming sarili, Lord. Wala po kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Hayaan mo po sa oras na ito, Panginoon, malaya po ang iyong banal na Espiritu Santo makakilos sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos. Sino man sa amin, Panginoon, may mga karamdaman, may mga mabigat na suliranin, Panginoon, dinadala. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magtutugon nito in the name of Jesus. Maging man, Lord, sa nakatutok, sa live stream na ito, Panginoon, ikaw din pangunguna sa kanila. Malayo man sila, Panginoon. But Lord, malapit ka sa kanila. Dahil kahit saan, Panginoon, nandun ka. You are omnipotent, omniscient, and omnipresent, O God. Salamat po. Patnubayan po yung lingkod, Lord God, magbahagi sa oras na ito. Itago mo ako sa iyong likuran, ikaw po mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po sa lahat. Ang lahat ng ito binabalik ko, ang papurit pa sa pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pwede po tayo mga po in the presence of God. Pinamagatan ko po itong isang pusong kalugod-lugod sa Diyos. Ako po una nagpapasalamat ako dahil hindi ko po mag-expect na ako po yung makabalik dito ng mga aral. Okay? Pero sabi nga doon, may mga plano tayo pero yung plano ni Lord ang masusunod. Tutusin, kung bakit ginagawa din namin to, unang-una mahal namin si Lord. Kasi kung hindi namin mahal si Lord, marami namang pastor na magti-take over dito. Pero mahal namin si Lord at mahal namin kayo. At ako natutuwa dahil doon sa church na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, ay mayroon ding tumatayo doon. At pag sinabi ko na, pwede ba ikaw sa next Sunday? Sige po, pastor, kung yun po yung nyo, yun po yung utos nyo sa akin, susunod po kami. Okay. Mga mababait po yun doon sa mga sa Dampalit. At dito rin mababait din, di ba? Amen. Okay. Dito po sa ating binasa, sabi dito, ang pamumuno ay isang malaking responsibilidad. Ako po, nakita ko po yung kalagayan namin ngayon, lalo na yung, although nakaranas po ako yung pamumuno sa youth, then sa kalalakihan, pero ito po, napakalaki po ito kasi church po ito Okay. Kaya, nung time na yon na ako yung ina-assign ni pastor, although mayroon yung pag-alinlangan, pero nung si Lord na ay nag-confirm na sa akin, sabi ko, Lord, sige po Lord, kasi sa'yo naman yan nanggaling. Okay. Sabi ko, basta si Lord ang tumawag sa atin, wag po tayong mag-alinlangan sumunod. Okay. Tulad ni Solomon, okay, bago lang siyang hari at binigay sa kanya yung responsibility bilang hari. Wala po siyang alam. Bata pa siya
Sino ba yung mamumuno sa pamunuan mo yung isang bayan na ang batang-bata mo pa, hindi ka pa nga nakadaan ng training, mga ganon. Pero sabi nga doon, kinakailangan niyang gumawa ng mga mahalagang desisyon. Sa akin po nangyari po yun eh. Kasi doon sa Dampalit po sa church doon sa Dampalit, wala po kaming bubong. Kaya pag sa tuwing uulan, katulad kanina, 4:00, nanganganib na naman kami. Di ba? May isang beses, sabi ng isang leader ko, Pastor, uulan eh. Sabi ko, ganun ba? Tapos, nung time na yon, pumunta ako doon sa lugar na yon. Sabi ko, Lord, kitang-kita ko talaga, madilim. Madilim yung langit. Sabi ko, maya-maya, babagsak nitong ulan na to eh. Pero sabi ko, Lord, gawain mo to eh, hindi naman gawain namin eh. Sabi ko, Lord, baka pwede naman kami, kumbaga parang sabi ko, mamaya na lang paulanin pagkatapos. Yun talagang ano ko. Alam nyo, ang sabi ng bata, hala, nakikita ko yung araw, pero ang dilim. Ang dilim. Sabi ko, ganun ba? Sabi yung asawa ng isang leader ko doon, wala namang araw dyan, ang dilim niya, no, uulan na nga eh, kaya doon tayo sa bahay na tinitirhan namin, inarkilahan namin doon. Pero ang liit lang ng bahay. Kung papasok kami doon, di kami kasya. Kasi alam nyo po, ang dumadalo po doon ay umabot po ng 70, pinakamaliit po yung 50. Pinakamababa na po yung 50. Kaya sabi ko, di tayo kasya doon. Sabi ko, Lord, parang magiging ano kami dito eh, baka maya masira pa tong bahay na to eh. Pero alam nyo, sabi ko nga, Lord, ikaw nagpadala sa akin dito, ayun na, ipoprovide mo lahat ng pangailangan namin. Kaya, pagpunta ko doon, sabi ng bata, Pastor, may nakikita po akong araw. Okay. Hindi, araw to. Opo, Pastor, araw yan. Yung pala, yung bata na yun, kaya sinabi niya nakikita yung araw, kaya gusto pala talaga niyang sumayaw. Kasi pag doon siya, sa bahay, hindi siya makasayaw. Ang sikip eh. Kaya sabi ko, okay, sige. Labas lahat. Kasi nandun na sila sa loob eh. Hindi pa lahat nakapasok dahil may tao pa rito sa labas. Sabi ko, labas lahat. Tapos nagtanong yung isang song leader, sabi daw, labas daw lahat. Sabi, ganun. Sinong sabi? Si Pastor King. Sige po. Utos pala ni Pastor. Labas lahat, labas. Kasi, nagustuhan na nila doon dahil may aircon. Samantalang kami dito, talagang naano na kami sa init din ng araw, kung may araw yung time na yon. Pero sabi ko, labas lahat kasi walang araw. Sabi niya, Pastor, uulan yan eh. Sabi ko, hindi uulan yan. Bakit? Alam ni Lord na may gawain tayo. Alam ni Lord na pupurihin natin siya. Yung mga tao doon, parang duda pa sila eh. Duda pa sila sa ginagawa ko eh. Sabi niya, sige, labas tayo. Total, si pastor naman tong Okay? Sa kanya naman tong responsibility. Siya mananagot kung anong mangyari sa atin. Kung magkasakit tayo, dahil sa ulan, nagpapaulan tayo, siyang mananagot. Pero, sabi ko nga, si Lord na yun eh. Pinapakita ni Lord na walang imposible sa Panginoon. Sabi ko, Lord, control mo yung ulan. Control mo lahat ng bagay. Kaya sabi ko, Lord, mamaya na lang mo paulanin. Alam niyo po, natapos yung gawain namin. Naligpit lahat ng gamit. Tsaka bumuhos ang ulan. At sabi nila, purihin po ang Panginoon. At sabi nila, Pastor, grabe talaga si Lord, ano? Sabi ko, si Lord yun eh. Kung tayo, hindi natin kaya. Kung sinabi ko, labas kayo dahil sa akin, no, hindi. Labas kayo dahil si Lord. Kaya, dito ko na-experience yung pangunguna. Yung mga desisyon na dapat mong gawin, na yung desisyon na yan ay hindi lang sarili akin. Kundi, sabi ko, Lord, ano ba? Lalabas kami o dito lang kami sa loob? Kung dito naman kami sa loob, Lord, hindi kami kasya. Sabi ni Lord, labas kayo. Labas. At pinangawakan ko ang pangako ng Panginoon. Dahil yung pangako niya ay patuloy niya tinutupad sa buhay natin. Okay?
Sabi dito nga, ngunit sa halip na umasa sa sarili niyang kakayahan, pinili niyang hanapin ang Diyos. Kayong time na yon, Lord, ano ba? Kanina nga alas 4, di ba? Lakas ng ulan. Alam niyo, pumasok na naman sa akin dampalit. Sabi ko, naku, lalangoy itong mga to. Pero sabi ko, Lord, nangyari na rin to eh. Sabi ko, pagka alas 7, pahintuin mo. Glory to God. Ayan yung araw. Biyaya ng Panginoon. Okay. Dito sa ating binabasa, mayroon po ditong kakaibang puso ang ating, yung tinutukoy dito si Haring Solomon. Makikita natin yung kanyang puso. Okay. Sabi nga dito, sa halip na umasa sa kanyang sarili, pinili niya hanapin ang Diyos. Kasi sabi nga doon, kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala po tayong magagawa. Okay? Kaya nung sinabi sa akin, ikaw yung Fifth Sunday. Ha? Bakit? Yung pala, nandun sila sa Quezon yung iba. Pero sabi ko, biyaya po ng Panginoon. Total, doon sa Dampalit, din ako na mabahala doon dahil mayroon din akong tinitraining doon. Kilala niyo po yan, si Brother Rolly po. Okay? At sinusubaybayan ko naman yung niya eh. Sabi nga ni Pastor, subaybayan mo lang, baka lumihis. Magwawalis tayo. Okay, sa biyaya po ng Panginoon. Okay. Sa unang hari, chapter 3, verse 3 and 4, makikita natin ang kanyang puso para sa Diyos. Dito natin makita kung ano yung heart ni Solomon sa Diyos. Una, mahal niya ang Diyos. At sinikap niyang sundin ang kanyang mga utos. Alam ko po kung bakit kayo narito sa sambahan na to dahil mahal niyo si Lord. Amen? Hindi lang dahil mayroon kayong makukuha, hindi lang dahil mayroon kayong matsismisan, kundi mahal niyo si Lord. Baka maya-maya, mayroon dito, sister, anong update? Ano nangyari nung nakalanggo? Ano ba? Ano ba yung chismis natin? Hindi po. Mas maganda pag chismisan ang Panginoon. Okay. Alam niyo po, natutuwa po ako doon kasi sabi nga nila, malaking himala po yung nangyari po sa Dampalit. Bakit? Dati daw, yung mga dumadalo daw doon sa Dampalit, alam niyo naman yung kwento, di ba? Dumadalo doon sa church na yun, hindi daw active. Dadalo siguro sa isang buwan, isang bisis lang daw. Mismo sila doon, mga leader nagpapatotoo. Pastor, namangha kami sa ginawa ng Panginoon. Kasi, Sabado pa lang, excited na. Sabi ng isa doon, excited po ako pag dumating yung Sabado ang Sunday kasi magpupuri kami at sasamba kami sa Panginoon. Tapos sabi ng mga leader ko, alam nyo Pastor, malaking po himala po ang ginawa ni Lord sa buhay ng mga to. Tinuro niya yung mga membro. Sabi ko, bakit? Kasi Pastor yan, hindi po yan active. Yan, sabi ko nga, mayroon siyang nanay na hinatid lang doon sa church. Hindi nga papasok sa church eh. Ihatid lang yung nanay kasi yung nanay gustong-gusto magsimba. Yung nanay naman kasi niya, stroke, kalahating stroke, tapos dito, may butas yung dito, sa gueter, na nag-cancer, na operahan, kaya nagkaroon, dito lang siya umugot, pag nagsalita siya, dito lumalabas yung So, tapos sabi niya, tapos Pastor, yung anak niya, parang lang yan eh, parang iiwan lang niya yung nanay niya doon sa labas ng church, tapos uwi na. Pero sabi niya, pero Pastor, tingnan mo, maaga pa, nandito niya, pati kasama yung anak niya. Biyaya ng Panginoon. Okay? Ang dami pong mga himala doon. Sabi ko nga, kung isa-isahin ko to, hindi ko matapos tong yung isi-share ko sa inyo. Okay. Una, mahal niya ang Lord. Ganon din, dapat mahal natin ang Diyos. Kaya nung nakaraang linggo, 4 na kabataan, pumupunta sa akin kasi gusto daw mag-apply ng ministry. Akala mo, may... Di ba? Pastor, mayroon pong mga kabataan dito, gusto mag-apply ng ministry. Anong applyan? Sabi ko, ano ba ako? Agency na papasok sa... Pero ang nakakatuwa lang, kasi yung mga pinangunahan ko sa mga kabataan, yung nilagay ko doon, talagang submitted sila sa amin. Sabi, Pastor, ito po, papasok po ng dancer, 2. Papasok ng backup singer, 2. Tapos yung sa mga instrument, kompleto. Sabi ko, okay, sige, ganito, 3 months. And then, palagi kayo, sasama kayo ng training. Purihin po ang Panginoon, kahapon po, umabot po sila 20, kasama na yung mga kababaihan. Biyaya po ng Panginoon. Ang nakakalungkot lang, wala pa kaming bubong.
Kaya nga ako na mismo naglibor kasi yung pondo namin, kulangin. Sabi, Pastor, kulangin to. Hindi tayo parang poste lang to. Kaya hindi na kami kumuha ng labor. Pasensya na po kayo kung nakita nyo yung vlog ko doon. Kaya yung mga member doon, nung nakita nila na nandun ako sa Dampalit at ano bang ginawa ko? Parang nag-welding. Lahat sila naglabasan sa bahay. Nataranta, Pastor, ano bang itutulong namin? Ano bang itutulong namin? Bakit ka nagkaganyan? Kukuha na lang tayo ng labor. Pastor, ano na lang tayo dun sa pundo natin? Sabi ko, wag na kayong mag-ano. At sabi nila, kasi Pastor, yung mga pastor na kilala nila, hindi daw nila ma-reach. Pastor, yung nakilala naming mga pastor, yung nag-handle sa amin bago kami dito, ang taas ng standard. Sabi ko, bakit tao din yan At mamamatay din sila. Tawa na tayo, nga Pastor, no? Oo, sabi ko, ang ating paglilingkod sa Panginoon, hindi yung pagalingan, pataasan, kundi patapatan. Kaya sabi, nga Pastor, sa'yo, grabe Pastor, sobra namang babang-baba yung sa'yo. Kasi aliping ka talaga. Huwag niyong isipin po yun. Ginagawa ko po ito dahil mahal ko ang Lord. Sabi ko, nag-file ako ng leave 3 araw para ibuhos lang doon. At yung 3 araw na yan, isa doon sa araw na yan, yung namin. Sabi nga na isa, binati ako, happy birthday daw. Hindi ko po birthday. Anniversary po namin. Sa na po kami? 14. Ayan. 14 years na kaming masayang nagsasama. Okay, sa biyaya po ng Panginoon. Ito po yung makikita natin kay Haring Solomon, mahal niya ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, hindi mahirap sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka po magrereklamo kasi mahal mo si Lord Pero kung ministry lang ang mahal mo, hindi si Lord, darating ang panahon, mapapagod ka. Okay? Then pangalawa, sumasamba siya ng buong puso sa pamagitan ng mga handog. So umagang ito kapatid, ano yung inihandog nyo sa Panginoon habang tayo sumasamba? Okay. Wala tayong ibang maibigay sa Panginoon kundi yung ating lakas, yung ating mga tinig na magaganda. Okay? Mayroon akong pinapasok sa backup singer, lalaki. Pinagtawanan nila. Nung nag-practice kami para dito sa anniversary, pinagtawanan nila yung lalaki na yun kasi siya, parang nandito tayo sa Caloocan, siya naman nandun sa Divisoria. Pero sa totoo lang, sabi ko, maganda yung boses mo. Wag na, Pastor, utu-utuin mo pa ako. Mag-MC na lang ako, okay na sa akin. Hindi. Sabi ko, practice lang yan. Alam nyo po, yung pinagtawanan nila, pagdating dito, di ba nag-perform sila? Yun yung nagdala sa kanila. Sabi ko, tingnan mo, ikaw yung nagdala dito. Na siya parang namangha siya sa nangyari sa kanya. Sabi ko, simula ngayon, pumasok ka ng backup singer. Sige po, Pastor, utos nyo, papasok ako. Biyaya po ng Panginoon. Okay? Kasi sa iba daw, doon sa church daw, sa pinanggalingan nilang church, pag sintonado yung mo, wala sasabihin, ano ba naman yan? Yung busis mo, ayusin mo naman. Ako yung mapapahiya sa'yo. Tingnan mo. Ay buti na lang, hindi ganun dito si si Ate M. Si Ate M, nasasabihin lang sa'yo, Iha, practice ka pa ha. Dikitan mo si ganito para makuha mo yung busis na yan. Pero na yun Okay? Yun na yun. Alam na. Hindi, walang sinabing ganon. Hindi mo pwede sabihin ng ganon. Sabihin lang, kasi para naman malakas siya. Sasabayan nyo na lang. Alam nyo po, yun ang kasi mahirap naman yung sabihin mo na wala ka sa tiyempo. Masakit po yun. Sabi nga, itutuwid natin sila sa pamagitan ng pagmamahal. Kaya ang ginawa ko sa kanya, kunti pa. Adjust mo pa yung boses mo. Nakaganon siya sa akin. Kasi sa iba, sasabihin sa kanya, hindi ka bagay dyan. Okay? Kaya nga, sabi ko nga, yung mga musician ngayon sa amin, nakikita ko yung galing nila dahil malaya sila.
Yung mga dancers, malaya sila. Yung mga singers, malaya sila. Kasi doon, kailangan, pag tumayo ka sa harap, kailangan perfect ka. Perfectionist kasi yung ano doon yung pinanggalingan nila. At natatakot sila. Sabi nga, after daw nila mag-service, parang yung artista yung pastor doon, hindi na makita. Parang si Wawa Willie. Sabi nga, pastor, hindi po namin makasalamuha yung pastor namin. Hindi katulad sa'yo, kabiruan namin, kasabay namin sa pagkain. Sabi ko, bakit? Sino ba siya? Mamamatay din yan na. Nakaganon sila, oo nga no. Sabi ko, simula ngayon, sabi ko kasi bakit nangyari to? Dahil mahal kayo ng Panginoon. Okay, may magandang plano si Lord sa buhay natin. Okay. Sabi nga doon, sumamba siya sa pamamagitan ng buong puso, sa pamamagitan ng mga handog. So si Solomon, hindi lang sumamba siya, kundi may doon siyang dinadala. Libo-libong mga hayop inihandog niya Ibig sabihin, nandun yung naghandog siya ng pinaka-the best na paghandog. So umagang ito kapatid, ano yung pinaka-the best na paghandog mo sa Panginoon? Okay. And then, next, hinangad niya ang presensya ng Diyos bago gumawa ng desisyon. Sino sa atin pag nagdesisyon, ura-urada? Okay? Kaya nga pag nung sinabi sa amin na mayroon tayong i-adapt na church, kalingain na church, sabi sa akin makasamang pastor, meeting kami, o ikaw na yun, Pastor King, wala kang church Kalain mong ganun, tinutulak ako. Sabi ko, if God's will. Tapos sabi ni Pastor John, ipag-pray mo. Nung pinag-pray ko, nag-reveal si Lord. So, ayaw ko nga sana ditong umalis, sa totoo lang. Kasi parang enjoy ko na dito Pero lahat tayo po, may mga plano po si Lord sa buhay natin. Sabi ko, wag po tayo maging, kasi palagi natin sinasabi, wag po tayo maging kampante sa comfort zone. O ngayon, hindi na namin comfort zone yun. Sa biyaya ng Panginoon. Okay? Sa araw na ito, tayo din ay dapat din magkaroon ng pusong kalugod-lugod sa Lord. Paano ba natin i-apply ito? Ano ba yung ibig sabihin nito? Ano yung matutunan natin dito? Una, ang pusong kalugod-lugod sa Diyos ay pusong umibig at masunurin. Sabi dito sa unang talata ng Hari, chapter 3, verse 3, minahal ni Solomon ang Panginoon at sumunod siya sa mga tuntuning ibinigay ng kanyang amang si David. Maliban sa patuloy niyang paghandog at pagsusunog ng insenso sa mataas na dako. Sabi na doon, dahil sa mahal ni Solomon si Lord, sinusunod niya yung tagubilin ng kanyang ama. Okay? Kung ano yung sinasabi sa kanya, sinusunod niya. Ipinakita nito ni Solomon ang kanyang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod, sinikap niyang lumakad sa landas ng kanyang amang si David. Kasi alam niya kaya nga si David sinasabing, pusong na malapit sa Panginoon. Kaya ganun yung nakita niya sa ama niya. Kaya sinusunod niya. Unang-una, hindi sa mahal niya yung kanyang ama, kundi unang-una, mahal niya si Lord. Kaya sabi ko dun sa mga kabataan, pag kayo, magkaroon kayo ng partner, dapat una mahal niya si Lord. Kasi may mga doon, may mga kababaihan doon, parang marami silang problema sa kanilang partner. Sabi niya, Pastor, kasi ganito. O sabi ko, ba't ka nagdidesisyon ng ganun? Kasi Pastor, hindi ko naman alam na ganito pala mangyayari Unang-una, mabait naman siya. Tapos yung katagalan, ayan na, problema ko na. Okay? Ay, hindi namin kasalanan yun. Kasalanan yun. Kasi dapat, bago kayo mag-decide, dapat una muna si Lord. Kasi si Lord ang nakaalam ng lahat. Okay? Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang sa pananalita, kundi sa pagsunod sa Kanyang salita. Okay? Halimbawa, sabi sa'yo ng lalaki, mahal kita. O di patunayan. Pupunta dun sa bahay, maglaba ka. Magsibak ka ng kahoy. Doon sa probinsya, ganoon ang ginagawa Okay? Pinapakita.
Okay. Tulad ni Solomon, maaring mahal natin ang Diyos, ngunit may mga bagay pa tayong kailangan itama. Sinishare ko na po ito sa kanila. Nung sinishare ko sa kanila, sabi ng isa, Pastor, tama yung sinasabi mo. May mga bagay pa akong itama sa buhay ko. Okay? Katulad yung unang sabak namin doon, yung nagsusunglid doon, hindi ko alam na mayroon palang conflict. Pagkatapos ng sunglid niya, after ang service noon, lumapit sa akin yung youth, sabi sa akin, Pastor, may kasalanan po kami sa iyo. Sabi ko, bakit may kasalanan kayo? Kaumpisa pa lang dito na pagtayo ko sa sa church, pangunguna, may kasalanan kaagad. Sabi niya, Pastor, kasi yung nagsusunglid po, conflict po yon. May conflict po sa buhay niya. Okay. Pastor, anong desisyon niyo? Patuloy ko ba? Sabi ko, i-ano mo na siya. Pwede siya maglingkod sa Panginoon. Kasi gusto niya maglingkod sa Panginoon. Sabi niya, ang gusto ko lang maglingkod sa Panginoon. Okay. Pwede ka naman maglingkod na hindi sa harap. Pwede ka maglingkod dyan. Maging usher. Okay. Kung ano pa yung magagawa mo, basta wag lang sa harap kasi yung buhay mo dapat muna itama sa Panginoon. Alam nyo, nung sinabihan namin ganun, binisita ni Sister Angel, hindi hanggang ngayon, hindi po siya hindi siya pumunta. Hindi ko alam kung anong mga reason, pero sabi ko, welcome naman siya dito. Wala tayong binabawa, yung tawag dito, pinaghindian. Dapat lang, sundin lang natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Okay? Kasi, magsusunglid siya mangunguna siya sa pagsunglid, tapos yung heart mo, yung buhay mo, ay hindi kaya sa Panginoon. Okay? Hindi po yun dapat nating gawin. Hindi po yung tama. Okay? Sabi ko sa kanila, dapat, gawin niya muna. Mayroon siyang kinakasama. Sabi ko, di magpakasal sila para maging okay yung buhay niya. Hindi ko alam, wala pang decide. Si Lord ang bahala doon. Okay, hindi ko na problema yun. Baka may magkanda naman yung buhok ko doon. Sabi ko sa kanila, si pastor dumating doon sa Bethel, may buhok, pero ilang taon, nawala ng buhok. Ako dito, ayoko ng ganun. Sabi ko sa kanila, okay, sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi dito basa tayong talata, John chapter 14 verse 15, yan. Kung inibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya dito po natin makikita kung talagang mahal natin si Lord. Okay? Saan? Sa pagsunod ng kanyang utos. Isa sa mga utos niya, love your enemy. Di ba? Ay wag na, pastor, iba na lang kaya. Iyan ang utos ng Panginoon Okay? Kaya nung lumabas sila doon sa church na yon, grabe yung bigat nilang dinadala. Na pag nakita nila yung tao na yun, talagang grabe yung galit nila. Sabi ko sa kanila, mag-move on na kayo. Iwanan nyo na yun kasi binago na kayo ng Panginoon. Hindi na kayo yan. Sabi nga nila, paano pastor kung makita nyo yung pastor namin? Hindi, kausapin ko. Okay? Tapos tatanungin ko, ano bang nila? Mga ugali nila. Sabi niya, huwag naman ganun pastor, hindi naman kami mapasaway, kitang-kita mo naman, biyaya ng Panginoon. O nga naman, mabait naman sila Okay? Nung nag-DBBS nga kami, walang problema to Binigay lang niya yung ano ba yung binigay mo? Manual. DBBS tayo, ayan, gawin nyo. Pagbalik namin, yung bahay namin parang naging ocean. Sabi ko, ano ba naman to? Pag pumasok to sa bahay natin to, aantukin tayo. Kasi wala kaming lugar Wala kaming lugar. Doon naman sa pinagsambahan, yun open lahat. Kitang-kita yung langit na yan. Pero sa biyaya ng Panginoon, doon sa bahay na tinitirhan namin, gumawa sila ng paraan. Dinivide ng 4 na division. Kurtina lang yan. Kaso lang, yung isa dito, nagrereklamo kasi mas malakas pa yung dito. Yung tinuturuan niya, katulad nila Gia. Yun. Pero, tingnan mo, grabe sila. Grabe yung heart nila. Nakikita namin po. Hindi po nila nagawa yun doon sa kabila kasi nangangatog na sila pag humarap sila doon sa namumuno sa kanila. Sabi ko, hindi naman kami ganon. Kaya yung sa kainan,
Uupo ako. Walang upo sa akin. Ang layo, nandun sa harap. Sabi ko, ba't hindi ako upo sa amin? Di ko naman kayo kagatin eh. Ay, ganun po ba? Kasi natatakot sila. Baka maya-maya, uutusan ko sila kung anong utos ko. Pero sabi ko, hindi po kami ganon. Sa biyaya po ng Panginoon. Kaya sabi ko, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nasusukat sa ating pagsunod. Kaya kami pumunta doon dahil mahal po namin ang Lord. Kasi kung hindi namin mahal si Lord, ay, ba't pa kami pupunta doon? Okay na kami dito. Pero mahal ni Lord yung mga tao doon. Eh ngayon nga bumabaha doon. Pero doon sa natin, sa lugar na pinagsambahan natin, wala pong tubig doon. Sa biyaya po ng sa daan lang. Okay, sa daan lang. Kaya hingi po ako sa inyo na patuloy niyo po idalangin yung ating bagong church, yung ating bunsong church. Okay, at kung mayroon pang ibang church na isilang, hindi na siya bunso. Okay, sa biyaya po ng Panginoon. Kaya dito po natin makikita, isang pusong masunurin, sabi nga doon, kalugod-lugod sa Diyos, yung pusong umibig at masunurin sa ating Panginoon. Okay. Sa buhay ba natin mga kapatid, mayroon bang asbito ng buhay natin na hindi pa natin sinunod ang Panginoon? Lahat ba ay ginagawa na natin para sa Panginoon? Okay. Kung hindi naman, mamaya po, okay, suko po natin sa Panginoon ang lahat. Okay. Pangalawa, na matutunan natin dito, ang pusong kalugod-lugod sa Diyos ay sumasamba ng may sakripisyo. Doon po sa aming pinanggalingan, kaya bakit ko pinabida yung church na yun? Kasi sacrifice Sacrifice. Bakit? Lahat sila kumikilos. Minsan sasabihin pa ng isa, nung DBBS namin, Pastor, mayroon akong doon, ice cream sa bahay. Ba't hindi mo dalhin dito? Kasi Pastor, akala namin hindi ka kakain. Anong hindi kakain? Ice cream yun Alam nyo, kinuha. Akala ko, kunti lang. Ang dami. Lahat kami nakakain. Sabi ko, wow, sacrifice to Kasi bumalik pa siya sa bahay niya Okay. Tapos sabi ng mga leaders ko, Pastor, yung na yan, si sister na yan, hindi po namin makita yan sa church. Sabi ko, ganun ba? Ngayon, ayan Pastor, nandito na at masaya pa. Masaya po sila doon. Okay. Nung sinabi ko nga, this coming Sunday, wala po ako. Saan ka po, Pastor, pupunta? Ako sa Mother Church. In-invite po ako doon mag-speak. At sabi nila, babalik ka ba pa, Pastor? Siyempre naman. Okay. Okay lang sa amin, Pastor. Babalik ka pala Kaya akala sila, iwanan sila. Okay. Biyaya po ng Panginoon. Dito po sa unang hari, chapter 3, verse 4, nagpunta ang hari sa Gibeon upang maghandog doon sapagkat iyon ang pangunahing mataas na dako. Naghain si Solomon ng 1,000 handog na sinusunog sa dambana. Si Solomon ay hindi naghandog ng kaunting alay. 1,000 handog ang kanyang inialay. Ipinakita nito ng kanyang paggalang, pasasalamat at buong pusong pagsamba sa Diyos. Grabe yung niya. Grabe yung pagsamba niya sa Panginoon. Sa amin po, gusto daw nila gayahin yung Caloocan Bethel. Sabi, Pastor, gagayahin namin yung Caloocan Bethel na may pagkain pagkatapos ng simba. Purihin po ang Panginoon. Pag kayo pumunta po doon sa Dampalit, huwag kayong mag-alala, hindi kayong magutom. Kasi pagkatapos po ng kahit ikaw, sabi ko nga, kahit first time lang niyang umatin, kasama. At hindi kami, sabi nga ni Mrs. Mahal, saan ba sila kumukuha ng pagkain? Parang linggo-linggo na lang may pagkain tayo. Tinatanong ko, kumukuha ba kayo sa pondo? Ay, hindi, Pastor. Hindi namin kinukuha yung pondo. Kami mismo. Nagdadala sila ng mayroon pang dala-dala, mabigat na yung malaking kaldero. Ang laman, ulam, nilaga. Kaya sabi ko, sa biyaya po ng Panginoon. Sabi, Pastor, hindi po yun. Kami po, sarili po namin, Pastor, sacrifice po yung aming ginagawa. Tingnan nyo. Okay? Sa atin din, sa umagang ito, sacrifice yung ginagawa nyo pagpunta sa church.
Bakit? Yung iba malalayo eh. Sasakay pa ng tricycle o kaya jeep, papunta lang dito, magpuri sa Panginoon. At tama lang yun. Kasi kung mahal natin si Lord, okay, ibigay natin yung the best para sa Panginoon. Ang tunay na pagsamba, hindi lang sa pag-awit. Okay? Hindi lang natatapos doon, pagdalo sa simbahan, kundi ang pagbibigay ng ating oras para sa Panginoon. Yung ating prayer meeting, binigyan nyo ng oras, salamat. Yung ating Bible study, binigyan nyo ng oras, salamat. Part po yan ng pagsamba sa ating Panginoon. Hindi lang oras, ano pa? Kakayahan. Kapatid, ano ba yung mga kakayahan natin? Kung ikaw may kakayahan kumanta, bakit hindi ka mag-apply doon sa music? Okay? Nung sineshare ko, after nga nung pag-share ko, talagang bagong youth. Sabi niya, gusto kaming sumama sa music. Sabi ng isang leader doon, Pastor, ito po sila. Sige po. Okay. Kaya ngayon, yung mga musician ko ngayon, mayroon na siya lang dinidisciple. Bawat isa sa kanila. Kasi sabi ko, bawat isa sa inyo, magdi-disciple. Kasi hindi sa lahat ng panahon, lahat ng oras, tayo nandito. Kaya dapat mayroong parang mayroong reserve. Okay? Sabi niya, tama yung pastor. Kaya sila doon, pati nanay nga volunteer. Masaya sila, lalo na yung pagkatapos pagkain, naguhugas, palit-palitan sila doon. Mga nanay. Kaya kami, nakaupo na lang kami, kwentuhan, fellowship. Patapos na yung fellowship pa doon sa hugasan. Kasi nandun yung mga nanay. Biyaya po ng Panginoon. Okay? Nandun yung kanilang sacrifice. Okay? Hindi lang kakayahan, kundi pati ari-arian. Si Solomon, yung ari-arian niya, inihandog niya sa Panginoon, libong-libo. Ano pa yung ating maihandog para sa Panginoon sa umagang ito? Okay? Handa ba tayong ialay ang ating pinakamahusay sa Diyos? Yung ginagawa ba natin ngayon ng pagpuri, pagsamba, the best na ba yan? O mayroon pang pinaka-the best? Ibigay mo na sa Panginoon. Kaysa naman yung dumating ang araw na, sayang, hindi ko mayroon naman akong talent ng ganito. Bakit ko pa tinatago to? Dapat pala binigay ko sa Panginoon. Yung boses natin, lalo yang i-improve ng Panginoon. Okay? Sa biyaya po ng Panginoon. Ang sabi dito sa Romans 12 verse 1, iharap ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kulug-kulug sa Diyos. Ito ang tunay na pagsamba ninyo sa Kanya. Ang pagsamba hindi lamang panlabas na ritual, kundi isang buhay na inialay sa Diyos. Kung babalikan natin kanina, hindi lang pag-awit, sumasamba ka na, pero hindi lang yun, kundi yung oras mo, kakayahan mo, ano pa? Ari-arian mo. Kasama ba yung pastor? Kasama po yun. Kasi sabi niya dun sa Proverbs na, handugan nyo ng yung kayamanan ang Diyos. Natatamong yung kayamanan. Sinasabi doon. Okay. Sa ating pagsamba, dapat natin ipakita, okay, sa Diyos yung tunay na pagsamba sa Kanya. Ialay natin yung ating buhay para sa Diyos. Yung ating mga talent. Hindi lang yun, yung ating mga kayamanan. At ang pangatlo, na pusong kalugod sa Diyos sa pagsamba ay hinahanap siya muna. Habang nasa Gibeon, sabi dito sa talata chapter ng Hari o 1 King 3:5, habang nasa Gibeon, nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa isang panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, humingi ka ng anumang nais mo at ibigay ko ito sa iyo. Diba? Sabi nga doon, kung unang hahanapin mo ang Panginoon, sabi hanapin mo ang Panginoon at ibibigay niya ang gusto mo. Okay? Sabi diyan sa Awit chapter 37 verse 4. Hanapin mo ang kaligayahan sa Panginoon at ang pangarap mo ay makakamtan mo.
Kaya ito yung ginawa ni Solomon, nung palagi niyang inuuna ang Panginoon, si Lord nagbigay ng pabor. Sabi niya, humingi ka ng anumang nais mo at ibibigay ko ito sa iyo. Kapatid, sa umagang ito, ano yung gusto mo sa Panginoon? Inuuna ni Solomon ang Diyos, binigyan niya ng pambihirang pagkakataon, at din inalok naman siya ng Diyos at hinilingin kung ano ang nais niya. Ang kanyang pagsamba ang nagbukas ng pintuan para sa karunungan at pagpapala mula sa Diyos. Tingnan nyo kasi palagi niyang inuunang Lord, ang sabi ng Lord, o sige, dahil ako palagi yung first sa buhay mo, ano ang gusto mo? Si Solomon naman, hindi kagad niya sinabi na gusto ko yumaman, gusto ko matalo ang lahat ng kaaway, kundi anong sabi niya? Lord, binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon na manguna sa bayan na to. Hindi ko po alam paano pangunahan ng bayan. At anong sabi niya? Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan. Kaya sabi ni Lord, dahil yan ang ginawa mo, karunungan lang ang hiningi mo, pati ang hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Grabe, no? At yung paghingi naman ni Solomon ay tumpak sa gusto ng Panginoon. Kasi nga naman. Kaya ako, nung ako'y napunta ng Dampalit, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng karunungan. Pamahalaan tong mga tao na to. Okay. Na ang buhay nila ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sabi nga doon, ang kanyang pagsamba nagbukas ng pintuan para sa karunungan at pagpapala mula sa Diyos. Maraming mga tao ang lumapit sa Diyos kapag may problema. Tama, no? Magpipray lang pag may problema. Pero pag wala, hindi mo kita sa prayer meeting, wala namang problema. Pero pag mayroon na, ayan na, nakikita mo na sa prayer meeting. Wala po dito yan sa Caloocan Bethel. At wala din yan sa Dampalit. Nandun po yan sa iba. Sabihin na natin, nandun po yan sa iba. Okay. Ngunit, sabi nito, tinuturo nito sa atin ni Solomon, sa awit 37 verse 4, na hanapin muna ang Diyos bago pa dumating ang mga pagsubok. Okay. Kung inuna mo palagi si Lord, kaya sabi dito sa Matthew 6 verse 33, ngunit hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay daragdag sa iyo. Kaya yung iba, bakit maraming problema dumanas? Okay. Bakit ang buhay niya ay naging mahirap? Unang-una, hindi niya hinanap ng una si Lord. Pero kung si Lord muna ang pinapriority mo, ako kapatid, lahat yan mapagtagumpayan mo. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kapag inuna natin ang Diyos, siya ang bahalang magbigay ng ating mga pangangailangan. Alam niyo po, nung kami una nagpunta doon sa Dampalit, ano kami noon? Ang tawag dito, alalang-alala kami. Bakit? Wala namang ano doon eh. Ito nga, sabi na, mahal, ano bang pagkain natin doon? Ano ba ang bilhin natin dito? Magdala tayo ng rice cooker para may malutuan. Yun ang ano namin. Alam niyo po mga kapatid, pagdating namin doon, nagugulat kami. Yung rice cooker na dala namin maliit, mayroon na pala doon nakahanda, rice cooker na malaki. Sobra naman. Okay? Tapos yung iniisip namin na plano namin magbili ng yung kalan, nandun na rin. Tapos sabi, sino pong bumili nito? Sabi, kami po pastor kasi ano na talaga namin yung pastor, plano na talaga namin yan na kasi dito kayo tumira, gumanon na. Tumira, hindi po. Ano lang kami dito? Bibisita lang kami dito. Okay. Sabi niya, o nga pastor, matutulog kayo dito. Mayroon kayong kalan, mayroon kayong mga plato. Yung mga plato namin doon, ang dami. Okay. Sila yung nagpo-provide. Tama yung sinasabi ni Pastor John. Magpo-provide ang mga tao sa iyo doon. Po-provide kayo ng Panginoon. Totoo po, sa biyaya po ng Panginoon. Okay. Kaya tama lang na pag inuna natin si Lord, bahala na si Lord sa ating mga pangailangan. Sino dito sa ating may mga pangailangan? Sino sa ating may karamdaman? Unahin mo si Lord.
pagagalingin ka sa iyong karamdaman at tutugunin ni Lord ang iyong pangangailangan. Okay? Okay. Sa tuwing tayo magdesisyon, kailangan nating gawin, una, lumapit tayo sa Panginoon. At magpalalim tayo sa Panginoon. Kikilalanin natin siya. Sabi nga, kung kilala mo ang Diyos na sinasamba mo, bakit ka pa mabahala? Si Lord ang lahat sa buhay natin. Si Lord ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na narito sa daigdig na to. Kaya, patuloy natin unahin ang ating Panginoon. Malapit na ako matapos. Ang buhay ni Solomon sa kanyang unang taon bilang hari ay nagpapakita ng tatlong mahalagang katangian. Una, pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Hindi sapat na pagmamahal lamang, ito ay dapat makita sa ating pagsunod. Kaya sabi ko nga, yung hindi lang sa nagsishare ka ng salita ng Panginoon, mahal mo si Lord, kundi nakikita din sa buhay mo. Tawag doon, walk your talk. Okay. Nung sinabi ko nga, magkano yung magtayo na kami ng pundasyon? Magkano po yung labor? Sabi, Pastor, ganito. Sabi ko, ilang araw matapos nila? Tatlong araw. Sabi ko, 3 araw. Tapos ang pundo natin binigay ganito lang. Kulangin. Di nagpaalam ako sa office namin. Sabi ko, ma'am, itong Wednesday hanggang Friday, wala ba tayong masyadong gagawin? Wala ba kaming iraran sa machine? Kasi sa CI po ako nagwo-work. Sa machine po ako, sa printing. Ang sabi sa akin ng manager, okay naman Ezekiel, bakit? Kasi ma'am, yung namin, tatayo namin yung bubong namin dun sa church na binigay sa akin, pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Ganun ba? Sige, mag-apply ka dito. So, nung naka-apply na ako, tumawag ako doon sa leader sa Dampalit. Sabi ko, wag na kayong kukuha ng mga tao. Bakit, Pastor? Kami na dalawa ni Oji. Ako yung labor, si Oji yung mason. Hindi nga, Pastor. Sabi ko, opo. Sige po. Kasi yung kukunin namin, Pastor, na tao, nag-aagad lang din doon sa tao na yon pag sinabihan niya. Sabi ko, wag nyo nang sabihin. Pagka umaga ng Wednesday, kasagsagan ng anniversary namin, nalulungkot siya, mahal, maghiwalay tayo. Para naman sa Lord yon, sacrifice muna. Darating naman yung pagkakataon na ibibigay ng Panginoon yon. Kaya pagdating ko doon ng Miyerkules, nagulat yung namin, leader namin na isa, ng youth, sabi niya, Pastor, tinutotoo mo talaga yung sinabi mo. Sabi ko, bakit? Akala, Pastor, nagbibiro lang kayo eh. Biro ba yun? Nag-apply na nga ako ng leave hanggang Biyernes eh. Hindi nga, Pastor, oo. Kami na bahala dito ni OJ. Sa biyaya po ng Panginoon, yung sinabi nila 3 daw araw matapos, naglagay kami ng puting, yung foundation, 2 araw lang. Kasama na yung hukay. Tapos yung isang isang elder doon, natatakot siya. Lalo na pag bumuhat na ako ng graba. Ako lang mag-isa bumuhat ng graba. Sabi ko, Lord, kaya ko pa ba ito? Kasi sanay ako nung kabataan ko na talagang pasan ko yung graba. Sabi niya, 50 kilos, kaya ko po yung pasanin. Kaya nung ginanong ko yung graba, lumagotok na. Sabi ko, Lord, para naman sa iyo to, Lord. Wala kami ibang tao, kami lang. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng lakas. Pag binuhat, gumaan yung graba. Hanggang sa natapos namin. Tapos yung isang doon, may-ari ng bahay na membro namin, sabi ni Ate Ana, Pastor, kawawa ka naman. Ayaw namin ang pastor namin, mahihirapan. Di ko, okay lang po ako. Baka niya, Pastor, di ka na namin makita dito ng linggo. Sabi ko, itong linggo na to, hindi niyo ako makita kasi doon ako sa Bethel. O nga, Pastor, yun nga, baka maya-maya, namin yung mayroong na sa buto mo. Sabi ko, hindi po, biyaya po ng Panginoon. Hindi sila makapaniwala. Kasi sabi na, yung pastor na nakilala nila nung una, maliban kay Pastor John, si Pastor John talaga, nakikita din nila yung karakter ni Pastor John.
Nung sumunod kay Pastor, sabi niya, hindi daw na nila ma-reach. Ang ginagawa lang daw yon, pag may mga work, sabi, oh, ikaw, ito, ayan, ukayin mo yan. Ayan, yan, balahin mo yan. Ayan, pasanin mo yan. Yan, ilagay mo yan. Ganun lang daw ang ginagawa. Samantalang ako pa nagpala, nagwi-welding. Okay, naka-short lang ako nag-welding noon eh. Kasi wala eh, di ba? Pero sa biyaya po ng Panginoon, natapos po namin yung poste lang. Kasi sabi nga, madali naman daw yung paglagay. Natapos po na 2 araw. Pag Biyernes, nakauwi kami ng umaga ni Brother Oji sa biyaya po ng Panginoon. Sabi ko, Lord, iyak nga ako, Lord, napakabuti mo. Dahil akala ko, hindi namin matapos, lalong na nagbabadya yung ulan. Matigil kami nun eh. Pero 2 araw, hindi po umulan. Sa biyaya po ng Panginoon. At salamat din, alam ko, pinag-pray nyo din yun eh. Ang dampalit. Salamat din at patuloy natin ipag-pray ang gawain ng Panginoon. Lalo na doon sa dampalit. Okay? At then, next, pagsambang may sakripisyo. Ang tunay na pagsamba, hindi lang kung ano ang madali, kundi kung ano ang pinakamabuti. Sabi ko nga, Lord, kalooban mo ba na ako doon, kami doon magagawa? Hindi po yung madali, Lord eh. Hirap po yun dahil hindi na po ako sanay magpala sa construction. Pero sa biyaya po ng Panginoon, nagawa ko po sa biyaya po ng Panginoon. Sa tulong po ng Panginoon. Okay. Then next, paghahanap sa Diyos. Bago gumawa ng desisyon, unahin ng Diyos at hanapin ang kanyang kalooban. Yun naman talaga ang dapat natin gawin eh. Pinag-pray ko po yun, Lord, sabi nila, Pastor, itong na to, tuloy-tuloy na ang ulan. Sabi ko, unang-una, problema namin yung lugar na yun kasi yung anak ng may-ari, ang gusto na gagawin doon sa lugar na yun, gawin coffee shop. Humanap kami ng lugar doon na marintahan natin. Wala kaming nahanap. Maliban doon sa lugar na yun. Pero nung tinanong ko yung may-ari, sabi ko, ate, ano bang pangungusap sa'yo ni Lord? Sabi niya, sabi po kasi ni Lord sa akin, Pastor, magbubong na daw tayo. Wow! Praise God! Sabi ko, ano ng anak? Yun nga, Pastor pag-pray nyo yung anak ko. Kasi yan ang pumipigil minsan. Pinag-pray namin. Alam niya, sabi niya, okay po sa akin, Pastor. Sa 2nd floor na lang ako magdalagay ng coffee shop. Yung baba, Pastor, ipaubaya ko sa inyo yan. Paririntahan ko na lang yan. Kasi gusto niyang kumita, business Ayun, yun na. Kaya gumawa na kami ng poste doon para makapagtayo ng bubong sa biyaya mo ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Kasi sa kabila na kung saan kami hahanap, talagang mayroon ka ng solusyon. Ang dapat lang nating gawin, unahin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So magang ito kapatid, kamusta po yung ating relasyon sa Panginoon? Lahat ba ay naisuko na natin sa Panginoon? Tayo po tayo lahat. So magang ito, mga kapatid, minsan pa nating suriin yung ating mga puso. Mayroon bang mga aspeto ng ating buhay, sa buhay natin, na hindi pa natin lubos na isinusuko sa Panginoon? Mayroon bang mga aspeto ng buhay natin na hindi pa natin sinunod ang Panginoon? Kung sa tingin mo, sa umagang ito, yung pagsamba mo, ay hindi pa yan yung pinaka-the best. Bakit hindi natin i-offer sa umagang ito yung pinaka-the best na pagpupuri sa Panginoon? Hanapin po natin ang Diyos. Hindi lang sa tuwing linggo, kundi hanapin natin ang Diyos araw-araw. Hallelujah. Oh God, we worship you, Lord. Minsan pa natin purihin ang Panginoon. At kung mayroon man nais na ipanalangin, sige po dito po sa harap, open po yung ating altar. Kung gusto nyo na kailangan kayo ng prayer, bukas po dito kapatid.
lumapit po tayo na may pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. At sumagang ito, minsan pa natin ihandog yung ating puso sa Panginoon. Kung ikaw may problema, unahin mo si Lord. Sabi nga, pag inuna natin ang Panginoon, siya yung magbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Ano man yung mga pangailangan man yan. Physical, material, spiritual, kaya po ibigay ng Panginoon yan. Nasabi nga ng Panginoon, kung ang ama na masama nagbigay ng pinakamabuti sa kanyang anak, how much more ang ating amang nasa langit na alam niya ang pinakamabuti. Bawat isa sa atin walang iba kundi ang kanyang banal na Espiritu sa umagang ito. Kung ikaw nanghihina, kapatid, sa umagang ito, palalakasin po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Habang umaawit po ating mga musician, patuloy po natin anyayahan ang banal na Espiritu Santo manahan po sa bawat isa sa atin. At yung nasa likod po, ipag-pray nyo po dito sa harap. Hallelujah. Oh God, we worship you, Lord. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Into your hands, Lord God, I commit again. Oh God. Lord, kung mayroon pa kaming mga bagay, Lord, na aming tinatago-tago, O God, sa umagang ito, Panginoon, Lord, aming inisuko sa iyo, O God. Ano man ito, Lord, gusto namin, Panginoon, magtagumpay sa larangan ng pamumuhay, may pagtitiwala sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa po natin kausapin ng Panginoon. Kung ang Lord nasa harap mo, kapatid, ano ang sasabihin mo? Sige po, hilingin nyo po kung ano sasabihin sa Panginoon. Hallelujah. Tapat po ang ating Panginoon.
Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa natin purihin ang Panginoon. Oh God. Oh yes, Lord God. Hallelujah. Mayroon pong pinalakas ang Panginoon sa umagang ito. May pinagaling ang Lord sa kanyang karamdaman. Kahit yung nakatutok sa live stream na to, kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Minsan pa po, kahit mga ilang minuto, bigyan po natin ng pagkakataon ng Panginoon makipag-usap sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ka. Purihin ka. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sige po kapatid, purihin mo ang Panginoon. Sambitin mo yung kabutihan ng Panginoon na ginawa sa buhay mo kapatid. Hallelujah. Mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ibinigay niya yung pinaka-the best, ang kanyang bugtong anak para sa atin. Ngayon kapatid, ano ang pinaka-the best na i-offer mo sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Inanyahan ko po ang lahat na manalangin po sa Panginoon. Ano po yung sinasabi ng banal na Espiritu Santo? Lord, dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Kung wala ka sa buhay namin, Lord, wala po kaming magagawa. Hindi po namin kaya yung mga problema, Lord, na aming kinaharap. Mga pagsubok, suliranin, O God. Kailangan ka namin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, narito ang iyong mga anak. Ikaw po nakakita sa kanilang mga sitwasyon. Thank you, Jesus. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. Sigaw natin papuri sa Panginoon. Hallelujah. 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 Jesus, I believe in you. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Jesus never fails. Jesus never fails. Hallelujah. Minsan pa, Jesus. Oh, we worship you. We worship you. We belong to you. Yes, Lord God, the reason that I live is to worship you. Jesus, I believe. Habang mo inaawit yung awit na yung kapatid, kung ikaw may karamdaman, pinagaling ka na ng Panginoon. Kung ikaw may problema, tinutugunan ng Panginoon. Kung ikaw nangihina, pinalakas ka na ng Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah! Oh, we worship you. Worship you. Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord God. For the last time, for the last time. Lahat po ng mga bibig ang magpuri sa Panginoon. Open your mouth and worship the Lord. Oh, we belong. The reason that I live with all I am. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Kapatid, pasalamatan mo ang Panginoon. Ano mang ginawa niya sa buhay mo sa araw na ito, pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Hallelujah. 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 O God.
Oh Lord, thank you so much, Lord. Panginoon, hindi mo kami binigo. Salamat po. Lord, kung lalabas man kami sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, dala po yung mga pagpapala ng gagaling sa iyo. Salamat po sa lahat. All the glory is yours. Honor belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo manalangin. Hallelujah. 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 We worship you. We praise you in high heavens. Thank you for all the blessings you have given us, O God. Salamat po aming amang Diyos na nasa langit, aming Panginoon. Salamat po at napakabuti mo. Hallelujah. Puri ka namin at patuloy kami lahat sumasamba sa iyo, Panginoon, sa masandaling ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, purihin ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na iyong naming natamo, Panginoon, pinagkalubdo mo sa bawat isa sa amin. Pinakamalaking milagro, Panginoon, ng aming buhay. Mga bawat isa sa amin, Panginoon, nakakalapit sa iyong banal na presensya. At sa iyong banal na presensya, Panginoon, may kapahingahan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, sa amin sa umagang ito, Panginoon. Turuan mo kami, O Diyos, na laging ialay ang aming puso. Rin lagi, Panginoon. Magkaroon ng pusong tapat, pusong nagpapakumbaba, pusong malinis, pusong nais makamtan, Panginoon, katwiran mo. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, katulad ng iyong mensahe na sinabi mo, Panginoon, magawa namin sundin ang kalooban mo, Panginoon. Magawa namin, Panginoon, O Diyos, ialay, ihandog ang pinakamainam, the first fruit of what you have given us. Hallelujah. Napakarami mong kaloob sa amin, Panginoon. Udyukan mo kami, Panginoon, may alay ito sa iyo, O Diyos. Araw-araw namin pamumuhay, maging sa mga gawain mo, O Diyos, Panginoon, upang mapagtagumpayan, Panginoon. Makita, Panginoon, na lumalago, O Diyos, ang iyong gawain at ang lahat, Panginoon, ng mga tinawag mo, pinili mo, Panginoon. At maging iyong mamamayan, maging iyong anak, O Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, magawang unahin ka, hanapin ang kalooban mo, hanapin ang katwiran mo, hanapin ang pag-ibig mo, kadakilaan mo, habag mo at biyaya mo. Hallelujah. Araw-araw at sa bawat sitwasyon kung saan mo kami nilalagay, Panginoon, at dinadala. Salamat po, O Diyos, at patuloy ka namin sinasamba, hindi lamang sa araw ng linggo sa aming pananambahan. Tulungan mo kami sa araw-araw naming pamumuhay. Ikaw, O Diyos, ang magpuno sa aming isip. Ikaw ang aming sasambahin, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mensahero sa araw na ito. Ang Pastor Kim, patuloy mo siya pagpalain sa kanyang pangunguna sa Dapalit Church na iyong pinagkatiwala sa amin, Panginoon. Salamat sa aming narinig. Siya ay nagtatagumpay sa biyaya mo. Hallelujah. Salamat, nariyan ka, Panginoon, sa kanilang gawain, Panginoon. Salamat sa aming kapatiran na naroon nauuhaw sa presensya mo. Purihin ka, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po at maging ang aming Pastor John, Panginoon, patuloy mo siya palakasin. Kaya ng kalakasan, Panginoon, lubusang kagalingan sa kanyang karamdaman, Panginoon. Lord, pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi lamang sa aming pamumuhay, higit sa lahat, sa aming spiritual na kalagayan, Panginoon, na bawat isa sa amin lumago, hallelujah, lumalim. Mahangad namin, Panginoon, araw-araw, mag-ipagniig sa iyo, Panginoon, pataasin at patatagin mo ang aming pananampalataya upang sa gayon lalalim, Panginoon, sa biyaya mo ang aming ugnayan, ang aming pagkakakilala sa iyo, lalo na ang iyong pag-ibig na napakataas, napakalawak, napakalalim, upang mauudyukan kaming ialay ang buhay at patuloy na maglingkod sa iyo hanggang sa walang hanggan sa biyaya mo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Salamat po sa mga katugunan mo sa aming panalangin. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kaluwalhati at sa iyo lamang karangalan. Ito ang aming sama-samang panalangin, kalaki may pagtitiwala, pagmamahal, Panginoon, at pagpapasakop sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa aming Panginoon tagapagligtas.
Amen, amen, at amen. Taas po natin ang mga kamay sa ating patuloy pagsunod sa Diyos. Tanggapin po natin ang basbas, ang kapupalan ng Diyos Ama, pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, at pagkipagpisan, kaaliwan ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailan paman. Amen. Amen. God bless po bawat isa sa atin.